Isang malakas na atake ang binigay ni Chuan sa baboy at bilang isang divine butcher ay sapat ang isang atake para agad itong mamatay. Lumabas din agad ang system at ayon dito na nagawang makapatay ng ating bida ng isang normal na baboy kaya ang level ni Chuan ay nadagdagan ng 1% habang ang bonus damage ni Chuan laban sa mga baboy ay nadagdagan din ng 1% gayon din ay nakatanggap siya ng 0.1 free attributes points. Hindi naman makapaniwala ang ama ni Chuan sa ginawa ng ating bida dahil noong una ay nag-aalala siya na ang isang atake na hindi tumpak ay hindi sapat para patayin ang isang baboy dahil para tapusin ang isang baboy gamit ang isang atake ay kailangan mong tamaan ang carotid artery nito sa leeg ngunit nagawa ng ating bida na mapatay ang baboy sa isang atake lamang. Ang mas kinagugulat niya ay dahil ito pa lamang ang kauna-unahang ginawa iyon ni Chuan subalit matagumpay nitong tapusin ang baboy sa isang atake kaya hinawakan niya sa ulo ang ating bida para purihin at sinabi na alam niyang ang pagiging tagakatay ng baboy ay isang trabaho na mahirap at kailangang ulit-ulitin para sa ating bida ngunit ito ang propesyon na kanilang pinagkakatiwalaan upang mabuhay. Sinabi naman ng ating bida kung pwede ba niyang patayin ang iba pang mga baboy na nasa kulungan. Natuwa naman ang kanyang ama dahil porsegido si Chuan sa profession na kanyang napili kaya sinabi niya na kung iyon ang gusto ng ating bida ay pwede niya iyong gawin dagdag pa niya na maaari ding isama na ni Chuan ang mga baboy ng kanyang dalawang uncle na si Li at Chen. Maya-maya pa ay sinimulan ng tapusin ni Chuan ang mga buhay ng mga baboy at sa bawat baboy na kanyang mapapatay ay agad itong binibilang ng system at ayon dito na ang level at damage ng ating bida ay nadagdagan ng 1% at nakatanggap din siya ng 0.1 free attributes points hanggang sa umabot sa level 2 ang ating bida. Sa patuloy na pagpatay ni Chuan sa baboy ay umabot na siya sa level 3 at level 4 at ang bawat baboy ay pinatay niya gamit ang isang tumpak na atake at kalaunan ay natapos na niyang ubusin ang lahat ng baboy na may total na 49 at ang kanyang bonus damage sa mga pig type na mga kalaban ay umabot na sa 100% habang ang kanyang core attributes ay tumaas mula sa 10 hanggang naging 15 at ang current rank ni Chuan ay umabot na sa level 5 apprentice. Humanga naman ang isang lalaki sa nagawa ng ating bida kaya tinatanong niya ang ama ni Chuan kung talagang anak nito ang may gawa ng lahat ng iyon. Dagdag pa niya na tila adik si Chuan sa pagpatay ng baboy dahil tinapos na nito ang lahat ng kanilang mga trabaho na dapat nilang gawin sa loob ng 1 linggo. Bahagya naman tumawa ang ama ni Chuan at sinabi na pagkatapos ng lahat ay anak niya ang ating bida at bagaman hindi niya masabi ngunit humahanga siya sa kanyang anak at tila kahanga-hanga din ang pagiging divine butcher nito. Habang hawak ni Chuan ang kanyang kutsilyo ay nasabi niya na mas comfortable siya sa pagkakataong ito na hawakan ang kanyang kutsilyo at marahil dahil iyon sa tumaas ang kanyang lakas kaya napagpasyahan niyang umalis na muna sa slaughterhouse at tingnan ang labas ng mundo. Kinabukasan ay naghanda si Chuan para lumabas dahil sa mundong ito ay maraming iba't ibang mga halimaw ang nabubuhay. Ang sangkatauhan ay hindi pa nagtagal nang ito ay magkahiwalay na nations ngunit ito ay nagsama at naging Human Federation na nahati sa 9 na distrito at ang Qingcheng ay nasa panlabas na distrito ng 5th District. Maya-maya pa ay dumating na ang ating bida sa border ng Qingcheng at makikita ang ilang mga tao na papasok sa lungsod at may 2 gwardiya ang nakabantay sa border na may dalang malalaking palakol. Habang papalapit si Chuan ay iniharang ng isang bantay ang kanyang sandata at sinabi na kapag umalis ang ating bida sa lungsod ay maari lamang gawin ni Chuan ang gusto nito sa loob ng 1 kilometer gayon din ay maaring manganib ang buhay ni Chuan sa labas ng lungsod dahil sa mga halimaw. Tinatanong din nila siya kung naiintindihan ba nito ang kanilang sinabi ngunit walang maayos na tugon ang ating bida sa kanila at nagpatuloy sa paglalakad. Kalaunan ay nakarating si Chuan sa liblib na may malalaking puno na halos hindi nasisikatin ng araw.
Maya-maya pa ay may isang kaluskos ang narinig ng ating bida mula sa kanyang likuran at mula dito ay tumalon ang isang goblin na naghahanda para atakihin ang ating bida ngunit hindi nagulat si Chuan sa halip ay naisip niya na base sa kulay ng halimaw na lumitaw ay isa itong goblin ngunit para sa kanya ay mas mukha itong baboy kung hindi dahil sa kulay nito marahil ay akalain niya na tunay itong baboy. Agad ding ginamit ni Chuan ang kanyang Blood Shadow Butcher na kakayahan para suriin ang epekto nito sa kalaban. Agad namang hindi nakakilos ang goblin at nakaramdam ng takot nang makita nito ang umaalab na mata ng ating bida hanggang sa siya ay maapektuhan ng kakayahan ni Chuan kaya hindi ito nakakilos at sa isang iglap ay pinutol ni Chuan ang liig nito gamit ang isang atake. Agad ding lumabas ang system at ayon dito na nagawang makapatay ng ating bida ng isang goblin pig kaya ang level niya ay nadagdagan ng 5% na mas mataas kisa sa normal na baboy habang ang kanyang bonus damage laban sa pig type na kalaban ay nadagdagan 1% at nakatanggap din ng 0.1 free attributes points. Naisip din ni Chuan na kung magagawa niyang makapatay ng mas malakas na baboy ay malaki ang benefits na kanyang matatanggap. Habang tinitingnan ang system ay may naalala naman ang ating bida patungkol sa sinabi ng kanyang master, na kapag may nakaharap kang isang goblin ay huwag nitong ibababa ang kanyang depensa dahil hindi ito nag-iisa. At malaki ang posibilidad na isang buong grupo ng goblin ang nakapalibot sa iyo at naghahanda para umatake at tulad ng kanyang hinala ay napansin niya ang maraming kumikintab na mga mata mula sa kanyang likuran at kalaunan ay lumabas ang maraming mga goblin na naghahanda para umatake ngunit sa halip na matakot ay natuwa pa ang ating bida dahil kapag mas maraming goblin ay mas malaki ang chance na siya ay mag-level up ng mas mabilis kaya hinamon niya sila na lumapit. Mabilis na nagsitakbuhan ang mga ito papunta sa kanya dala-dala ang kanilang mga sandata at kampanti na magagawa nilang masupol ang ating bida. Gayunpaman sa kasamaang palad ng makalapit ang mga ito ay agad silang pinanghihiwa ng ating bida ng walang kahirap-hirap kaya ganoon na lang ang takot ng dalawang goblins ng kanilang masaksihan na isa-isang nauubos ang kanilang kasamahan ngunit kalaunan ay sinunod na sila ng ating bida na ipadala sa impyerno hanggang sa isang goblin na lang ang natira at nanginginig sa takot habang nakatutok ang kutsilyo kay Chuan. Mas natakot pa ito sa aura na inilalabas ng ating bida na tila hindi pa kontento sa mga napatay nito kaya walang nagawa ang goblin kundi ang tumakbo ng mabilis para sa kanyang buhay. Sinundan naman ni Chuan kung saan pumunta ang goblin hanggang sa makarating siya sa isang kuweba at agad niyang napagtanto na marahil ito ang lungga ng mga goblins. Hindi na din nagpaligoy-ligoy ang ating bida at agad na din siyang pumasok at makikita ang matinding pananabig sa mukha ni Chuan habang iniisip na mas marami siyang goblins na mapapatay at tataas ang kanyang level. Hindi nagtagal ay nagsimulang kumalat sa kuweba ang mga walang buhay na katawan ng mga goblins nang dahil sa kanya at sa kasalukuyan ay pinakita ng system na nasa level 6 apprentice na si Chuan at may strength na 25, agility na 25, spirit na 25 habang ang kanyang pig nemesis ay nadagdagan ng 120% na bonus damage laban sa mga baboy. Maya-maya pa habang sinusuri ni Chuan ang system ay may narinig siya mula sa hindi kalayuan at sa isang bahagi ng kuweba ay may pinto na gawa sa manipis na pinagtagpi-tagping kahoy kaya agad itong binasag ng ating bida gamit ang isang sipa at sa kanyang pagpasok ay bumungad ang isang babae na nakagapos at pinalilibutan ng ilang mga goblins at ang mga ito ay humihiling ng gatas mula sa kanyang malalaking papaya. Umiiyak ang babae na humihingi ng tulong sa ating bida dahil hindi pa nito gustong mamatay sa mga nakakadiring goblins na iyon.